Paano ko ito sisimulan? Dahil kahit ngayon, Dear Admin, gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang bahagi ng buhay ko na matagal kong kinimkim. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan dahil kahit ngayon, kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin ng pamilya ko, may mga pagkakataon pa rin na hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit parang kinailangan ko pang lumayo ng bansa para lamang mapatunayan na kaya ko rin pala. Hindi naman ako nagsusulat para siraan ang mga magulang ko at lalong hindi para sabihin na masama silang tao. Mahal ko ang pamilya ko at sa totoo lang, marami rin akong natutunan sa kanila. Pero may mga bagay na kapag matagal mong kinikimkim, darating talaga ang panahon na kailangan mo ring ilabas. Lalo na kapag ang mga bagay na yon ay matagal nang nakakaapekto sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Sa edad kong mahigit 40, masasabi kong marami na akong narating sa buhay. May sarili akong pamilya, may mga anak, nurse ako sa Canada. Naging permanent resident doon at ngayon ay meron na rin akong sariling negosyo sa Pilipinas. Pero bago ko narating ang lahat ng yon, may isang bagay muna akong kailangang lampasan. At iyon ay ang pakiramdam na sa sarili kong pamilya, ako ang anak na hindi kailanman sapat para pagkatiwalaan. Kamakailan lang ay umuwi ako ng Pilipinas mula Canada para sa isang araw na matagal kong pinangarap. Araw iyon ng grand opening ng sarili kong dialysis clinic. Ilang taon kong pinag-ipunan at pinaghandaan ang araw na yon. Kaya hindi ko maipaliwanag ang saya nang makita kong nakatayo sa harap ng klinik ang mga magulang ko. Pareho na silang senior. Sa dami ng pinagdaanan namin bilang pamilya, alam kong hindi na rin biro ang edad nila. Kaya habang nakikita ko silang nakangiti, nakikipag-usap sa mga bisita, at proud na tinitingnan ang klinik na itinayo ko, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang sa wakas, dumating din ang araw na matagal kong hinihintay. Hindi dahil kailangan kong ipakita sa ibang tao na successful ako, kundi dahil gusto kong makita ng mga magulang ko mismo na may kaya rin akong gawin, na may sarili rin akong kakayahan, na hindi lang ako basta anak na kailangang pumili ng isang propesyon dahil iyon ang tingin nilang bagay para sa akin. At habang pinagmamasdan ko sila noong araw na yon, bigla kong naisip kung gaano kalayo ang narating namin mula noong mga panahong halos hindi ako pinapansin kapag negosyo ang pinag-uusapan sa bahay. Pero bago ko ikwento kung paano ako nakarating sa Canada, kung paano ako naging nurse doon, at kung paano ko naitayo ang dialysis clinic, kailangan ko munang balikan ang mga panahong bata pa lang kami ng ate kong si Camille. Dalawa kaming magkapatid. Ako ang bunso at si Camille ang ate ko. Bata pa lamang kami, ramdam ko na kung sino ang mas pinagkakatiwalaan ng mga magulang namin. Hindi naman nila kailanman sinabi ng direkta na mas paborito nila si Ate Camille. Sa totoo lang, kapag tinanong mo sila noon kung may paborito silang anak, malamang mariin nilang itatanggi iyon. Pero may mga bagay na hindi naman kailangang sabihin dahil nakikita mo na lang sa mga ginagawa ng isang tao. Nakikita mo kung sino ang laging kinukonsulta. Nakikita mo kung sino ang laging pinupuri. Nakikita mo kung kanino mas mataas ang expectation. At higit sa lahat, ramdam mo kung sino ang tingin nilang may mas magandang kinabukasan. Sa amin, si Ate Camille iyon. Business-minded na talaga ang ate ko. Mahilig siyang makipag-usap tungkol sa negosyo ni Daddy. Interesado siya sa mga ginagawa nito at gusto niyang malaman kung paano tumatakbo ang hardware business namin. Kapag may bagong supplier, bagong produkto, o may pinag-uusapang expansion si Daddy, madalas ay kasama si Ate Camille. Minsan, kahit simpleng pag-uusap lang tungkol sa tindahan, makikita mong interesado talaga ang ate ko. Hindi ko naman yun ipinagkakait sa kanya. Totoo naman na magaling siya pagdating sa negosyo. At nang mag-college na kami, business administration ang kinuha niyang kurso. Para sa mga magulang ko, parang lalong naging malinaw
kung ano ang magiging role niya sa pamilya. Para bang habang nag-aaral siya, unti-unti na nilang nakikita ang magiging future ng hardware business namin. Ako naman, iba ang naging personality ko. Hindi naman ako pasaway na anak, pero aminado akong noong mas bata ako ay mas mahilig akong gumala, makipagkita sa mga kaibigan at mag-enjoy. May mga panahon na mas iniisip ko kung saan kami pupunta ng mga kaibigan ko kaysa kung ano ang mangyayari sa family business. Siguro yun din ang naging dahilan kung bakit mas lalo akong hindi nakitaan ng potential ng parents ko pagdating sa negosyo. Kapag may family gathering at napag-uusapan ng hardware, si Ate Camille ang kausap nila. Kapag pinag-uusapan ng future ng business, si Ate Camille ang sinasabihan ni Daddy ng mga plano niya. At kapag ako naman ang nasa tabi nila, parang wala naman akong maidadagdag sa usapan. Hindi ko naman yung pinansin agad. Bata pa ako noon at iniisip ko na normal lang na magkaiba ang magkapatid. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na hindi lang pala kami magkaiba. Para sa parents ko, parang may anak na mas bagay para sa isang bagay at may anak na kailangan na lang humanap ng ibang direksyon. At ako yung ibang direksyon. Naalala ko pa ang mga pagkakataong sinasabi ni Daddy sa akin na hindi ko naman kailangang isipin ang hardware dahil si Camille na raw ang bahala roon balang araw. Kapag pinag-uusapan namin ang magiging career ko, paulit-ulit niyang sinasabi na maganda raw ang nursing. Stable daw yun. May magandang future at bagay daw sa akin. Noong una, hindi naman ako tumututol. Sa totoo lang, gusto ko rin naman ang nursing. Hindi ko masasabi na pinilit lang ako nang wala akong interes sa profesyong yon. May gusto rin ako sa healthcare at naisip ko rin na magandang career ang nursing. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong hindi masabi sa kanila. Gusto ko rin sanang magkaroon ng negosyo. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang ganitong interest. Siguro dahil lumaki ako sa loob ng hardware business namin. Kahit hindi ako palaging isinasama sa mga usapan, nakikita ko rin kung paano gumagana ang negosyo. Nakikita ko kung paano pumapasok ang customers, paano nag-o-order ng stocks, paano nakikipag-usap sa suppliers, at kung paano kumikita ang isang negosyo. Minsan naiisip ko rin kung ano kaya ang mangyayari kung ako naman ang magkaroon ng sariling negosyo balang araw. May mga ideas ako. May mga bagay akong gustong subukan. Pero hindi ko masabi ng maayos sa parents ko dahil pakiramdam ko, bago ko pa matapos magsalita, alam ko na ang magiging sagot nila. At tama nga ang pakiramdam ko. Kapag nababanggit ko na, baka gusto ko ring magkaroon ng negosyo balang araw. Sasabihin lang nila na hindi naman yun bagay sa akin. Mas bagay raw sa akin ang nursing. Si Ate Camille na raw ang bahala sa negosyo. Siya raw ang mas may alam sa mga ganoong bagay. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam na yon. Kasi kapag paulit-ulit mong naririnig mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo na hindi ka bagay sa isang bagay, darating ang panahon na kahit gusto mo yon, magsisimula ka ring magduda sa sarili mo. Baka nga tama sila. Baka hindi talaga ako pang negosyo. Baka si Ate Camille talaga ang may kakayahan at ako naman ay may ibang dapat gawin. Kaya nag-focus ako sa nursing. Nag-aral ako ng mabuti. Tinapos ko ang kurso ko at nang makapagtapos ako, proud naman ang parents ko sa akin. Kapag pinag-uusapan ang future ni Ate Camille, parang malinaw na malinaw sa kanila ang direksyon. Siya ang magpapatuloy ng hardware. Siya ang tutulong kay Daddy. Siya ang magiging katuwang sa negosyo. Samantalang sa akin, sapat na ang malaman nilang may propesyon ako at makakapagtrabaho ako bilang nurse. Hindi ko naman hiniling na ibigay sa akin ang hardware. Ang gusto ko lang sana noon ay maramdaman na kaya rin nila akong pagkatiwalaan. Kahit isang beses lang sana, marinig ko kay Daddy na kaya ko rin. Pero hindi iyon nangyari. Habang tumatagal, lalo pang naging malinaw ang papel namin sa pamilya.
Si Ate Camille ang nanatili sa Pilipinas at naging pangunahing katuwang ni Daddy sa hardware business. Dahil business administration nang tinapos niya at talagang interesado siya sa negosyo, parang natural na lang para sa parents ko na sa kanya ipasa ang mas malaking responsibilidad. Unti-unti, siya na ang humahawak ng maraming bagay sa hardware. Si Daddy at Mommy pa rin ang may-ari at siya pa rin ang gumagawa ng malalaking desisyon. Pero si Camille ang laging kasama niya sa araw-araw na operasyon. Ako naman, nagsimula ng magtrabaho bilang nurse. At habang ginagawa ko ang trabaho ko, may isang tanong na madalas bumabalik sa isip ko. Kung hindi nila ako nakikita sa negosyo ng pamilya, ano naman ang pwede kong gawin para sa sarili ko? Hindi ko gustong habang buhay na isipin na ako yung anak, na walang maaasahang ambag sa negosyo. Ayokong palaging ikumpara ang sarili ko kay Ate Camille. At higit sa lahat, ayokong ang buong buhay ko ay nakabase sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa kakayahan ko. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang ideya na baka kailangan kong gumawa ng sarili kong pangalan. Hindi ko kailangang kunin ang pwesto ni Ate Camille. Hindi ko kailangang makipagkompetensya sa ate ko. At hindi ko kailangang patunayan na mas magaling ako sa kanya. Gusto ko lang magkaroon ng sariling direksyon. Gusto kong maranasan kung ano ang pakiramdam na may isang bagay akong pinaghirapan na ako mismo ang nagdesisyon. Kaya nagsimula akong mangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Noong una, hindi rin naman madali ang desisyong yon. May pamilya ako, may mga taong maiiwan, at alam kong malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko. Pero habang pinag-iisipan ko ang future ko, mas nararamdaman kong kailangan kong subukan. Hindi dahil gusto kong tumakas sa pamilya ko, kundi dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang kaya kong gawin kapag wala ng ibang nagdidikta kung ano ang dapat kong maging. Nag-research ako, nag-asikaso ako ng mga kailangan, naghanap ako ng paraan para makapag-apply at makapagtrabaho bilang nurse sa Canada. Unti-unti, mula sa isang simpleng pangarap, naging konkretong plano iyon. At dumating din ang araw na kailangan ko nang umalis after kong makakuha ng experience dito sa Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ang mga unang araw na yon. Iba ang pakiramdam kapag alam mong iiwan mo ang lugar na kinalakihan mo at magsisimula ka sa isang bansang hindi mo naman talaga nakasanayan. May excitement dahil bagong opportunity iyon, pero may takot din. Hindi ko alam kung magiging madali ba ang buhay ko roon. Hindi ko alam kung magiging successful ba ako. Ang alam ko lang, kailangan kong subukan. Naaalala ko pa ang huling mga araw ko bago umalis. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko, inayos ang mga gamit ko, at sinubukang huwag masyadong isipin kung gaano ako mamimiss ng pamilya ko. Siyempre, bilang anak, masakit pa rin ang